Magandang gabi po sa atin lahat. Hello. Hi. Hello. So, magandang hapon po at isang mapagpalang linggo na naman po ang ating pong araw na ito. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Mabuti, thanks God. At least ang Panginoon po ay hindi po nagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen? Ang Panginoon ay laging tapat sa bawat isa sa atin, especially sa pang-araw-araw nating buhay. Amen? So, sa oras na ito ay isa na namang opportunity na makapagbigay ng papuri para salamat sa ating Panginoon. Amen? Handa na po ba tayong makinig, makisayaw? Amen? So, tayo po ay magsitayo mga kapatid at tayo po ay mag-start na sa ating gawain. Bago lahat tayo po ay yumuko at pansamantalang manalangin po, magpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng blessing na pinagkaloob niya po sa atin. In Psalms 102, it said, "Hear my prayer, O Lord, and let my cry for help come to thee. Do not hide thy face from me in the day of my distress. Incline thy ear to me. In the day when I call, answer me quickly. For my days have been consumed in smoke, and my bones have been scourged like a heart." Verse 4, "My heart hath been smitten like a grass, has withered away. Indeed, I forget to eat my bread." Verse 5, "Because of the loudness and my groaning, my bones cling to my flesh." Let us pray. Lord, maraming pong salamat muli sa oras na ito. Salamat sa patuloy mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Diyos, sa bawat biyaya, Panginoon Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon Lord, sa katapatan niyo po sa bawat isa sa amin. At ganoon din po, Diyos, sa bawat kalakasan, bawat pag-iingat niyo po sa buhay namin, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. At muli, Panginoon Lord, narito po kami upang magbigay ng papuri sa pamamagitan ng pag-aawit, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong salita, na ang mga salita mong ito ay maging gabay po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa desire na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, na pumarito, Panginoon Lord, upang, Panginoon, makita mo, Panginoon Lord, ang aming puso na magbibigay ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa iyong mga awitin na awitin po namin. Nawa, Panginoon Lord, ang mga awiting ito, kayo lamang po, Diyos, ang siyang mapapurihan. Ang aming puso at isipan, Panginoon Lord, ay sa iyo lamang po, Diyos, nakatutok, Panginoon. Nawa, Panginoon Lord, bigyan niyo kami ng wisdom upang maintindihan po namin ang bawat salita, O Diyos, na aming po mapapakinggan at may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At ganoon din po, Diyos, aming pong dalangin na iyong tagapagsalita, Panginoon Lord, ay bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon Lord, na sa kanyang pagbabahagi, Panginoon Lord God, ay makita, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon Lord, sa bawat isa sa amin. At sa amin pong pagpapatuloy, Panginoon Lord God, aming dalangin na samahan niyo po kami, Panginoon Lord, sa buong worship na ito, Panginoon Lord God, na kayo lamang ang bida, kayo lamang, O Diyos, ang siyang mapapurihan sa lugar ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. At ganoon din po, Diyos, kami humihingi, Panginoon Lord, ng kapatawaran. Ano man ang aming nagawang pagkakasala, O Diyos, alam po namin sa pamamagitan ng iyong grasya, Panginoon, patuloy po kami na narito sa iyong harapan at nagpapatuloy at humihingi, Panginoon Lord, ng kapatawaran sa lahat ng nagagawa namin, Panginoon.
Salamat o Diyos sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa lahat ng biyaya na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon Lord, na ang bawat isa sa amin ay mag-aawitan, Panginoon, at magbibigay papuri sa iyo sa oras na ito. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Let's sing This is Amazing Grace. Stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus has seen for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes an orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who lives in justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. For me. Amen. Let's sing for all that Jesus have done for us. Let's sing worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that He would take our place, take my place, that you would bear our cross. You laid down your life, that we would be set free. Oh, Jesus is saying for all that you've done for me. Jesus, we sing for all that you've done for me. Amen.
Indeed, God is great. Right? Would you agree with me? Amen. So why don't we sing more to our God, more to God for what He has done for us? You know, in our lives, we experience ups and downs. And when people tell us, how are you? We usually say like, I'm good, we're good, something like that, right? But if God is the one who's asking that, God, I think, is like want more of us to tell Him more what we really feels, what we really is into right now. But indeed, at the end of it, we will see God has done great things for us. Amen? And God will do great things for us. So let's sing this song. And come, let us worship our King and bow down at His feet. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hear
Say, as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long
Thank you, Lord. Amen. Father, again, we are so glad that you brought us here tonight. Thank you, Lord, for being a holy God. Thank you, Lord, for your greatness to us. And Lord, we thank you, knowing that you are a holy God. We can never see anything but just kneel down because of your holiness. Thank you, Lord. Though you are holy, you forgave us not because of what we've done, but because of your Son, the Lord Jesus Christ. Without sending the Lord Jesus Christ, it is impossible to receive forgiveness. Without sending the Lord Jesus Christ, we will receive judgment from you. But thanks be for your love that you showed upon us through sending Jesus Christ. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga binibigay niyo sa amin. And even today, at this moment, thank you for the Holy Spirit who guides us, who gives us understanding so we could really apply and we keep on applying your word. Lord, your standard is too high. No one can attain it. But Lord, thanks to your grace and mercy that keeps us standing before you. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon. At sa pagpapatuloy po namin sa aming pong pagpupuri sa inyo, sa pamamagitan po ng pag-aaral ng inyong salita, dalangin namin, Ama, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Hindi po makita ang aming mga sarili, kundi makita kayo unang-una sa inyong salita. Nang sa ganoon makita namin ang aming kahinaan, ang aming kawalan, na kayo lamang po ang pupuno. Tulungan niyo kami na hindi kami po lalabas ng bahay-sambahang ito nang di po dala-dala ang inyong mga salita na aming pong matutunan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po. Kayo po yung makakaupo na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oy, hindi po pala hapon. Magandang gabi na. Good evening to each one of you. And ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa mga sandaling ito. Tayo po yung nagkita-kitang muli. Alam nyo, yung katagang nagkita-kita tayong muli, yan ay isang mabigat na masasabi natin na kasabihan or statement. It's because only the grace of God can help us, can bring us what we are right now. So allow me to introduce to you again, which is a very, shall I call it, a very known passage to each one of us. And you remember when I spoke to you the Word of God last time, last Sunday, mukhang bumalik po tayo doon sa umpisa, no? Sa, instead na verses 18 to 21 na tayo, bumalik tayo doon sa 7 to 14. Pinag-aralan po natin. Ngayon po, ay tutuloy po natin ito. After po ng living in God's wisdom, a person who is worthy of his calling must walk in the wisdom of God. And that is chapter 5, verses 15 to 17. But this time or this evening, if you have your Bible, and please turn your Bible to Ephesians chapter 5, verses 18 to 21. I entitled God's Word tonight, A Life of Being Filled with the Holy Spirit. Now let me read to you, just follow me with your eyes. Ephesians 5, 18 to 21. Are you ready now? Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit,
speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Yung mga kinanta natin kanina, nandun po yung hymns, songs from the psalms, at saka yung psalms. We never talk about it, but mukhang nagkatugma-tugma. Sing and make music from your heart to the Lord. Verses 20 to 21. Always giving thanks to God the Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ, submit to one another out of reverence for Christ. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Isa po sa mga controversial po na mga passages po sa Bible, hindi lang po yung 15 to 17. Bagkus yung verse 18, controversial na kaagad yan. Malamang yung iba sa inyo magtatanong, PJF, pwede naman palang uminom eh. Wag lang lagok na lagok. Talaga no, pwede naman pala kasi do not get drunk eh. Hindi naman niya sinabing do not drink wine. Pwede naman pala, mag-uusap tayo diyan mamaya kasi mahabang usapan ito. Pero ang sabi niya, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Now, from chapter 5, verses 1 to 33, ito po ay bunga lamang ng chapter 4, verse 1 that says there, walk worthy of your calling. Now again, dito na po tayo ngayon from chapter 5, verses 15 to 17 hanggang 36. Ulitin ko po from chapter 5, verses 15 to 33. Remember this. These all verses are the manifestations, the revelations of being filled with the Spirit of God. Do not get out of the topic. From chapter 5, verses 15 to 33, ito po ay ang mga palatandaan lamang ng isang Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, ito gagawin mo, ito gagawin mo, ito gagawin mo, ito gagawin mo, hanggang verse 33. Kaya ngayon, sisimulan natin yung pag-aaral po natin sa mga talatang ito. So, ang isang taong puspos po ng banal na Espiritu, he has some goals in life. Meron po siyang mga hangarin na maaaring sa akala natin ay kakaiba doon sa mga iniisip natin at lalong-lalo na sa bawat isa sa atin na masyado siguro nating pwedeng sabihin natin na ipaliwanag ng gusto kasi talaga namang itong passage na to ay may kakaibang meaning. Huwag kayo mag-focus doon sa unang statement. Right? Huwag nyo masyadong idiin ang sarili nyo dyan kasi hindi yan ang mensahe. Ang mensahe nasa verse 18 pagkatapos ng unang statement. O, nakuha nyo po. Yung pangalawang statement po ay nagsasaad na nagsasabing instead, at pangatlo po ay be filled with the Holy Spirit. Now, there are many believers right now who are living in this situation. Not only that, na para bang, paano ko malalaman na ako po ay puspos ng banal na Espiritu? And how do I know that this person is not filled with the Holy Spirit? There are many things that I'd like to share to you tonight. Please listen carefully. Maaring iba ngayon nyo lang po narinig. Maaring ito ay para bang na-refresh kayo. Nasasabihin niyo, ay PJF, narinig ko na yan Buti na lang naalala ko ulit ngayon. O maaring yung iba sa inyo, ay hindi ganyan yan. So titingnan po natin, medyo mahaba-haba po ito ng konti. Kaya kung kayo po ay inaantok, meron po tayong kape. Labas light? Kapag naman inaantok ang katabi nyo, sikuhin nyo. Yung tamang gigising, hindi yung masasaktan. Alright? At pero pagkaramdam mong natutulog ka, lumayo-layo ka sa katabi mo, sigurado may tama ka mamaya. So, layo-layo ng konti. Pag alam mong gumaganong-ganon na, at naalala ko minsan, mayroon pa akong kilalang pastor, ang suggestion niya, ang payo niya sa bawat isa, kapag ikay natutulog, lagi ka magdadala ng palito ng posporo. Kanya lang, walang posporo kasi dito, di ba? Lighter na lang dito, no? Sino sa inyong may dalang lighter? Wala? Patunay lang yan, hindi ka naninigarilyo. Kasi kung may dala kang lighter ngayon, question ako. Biro lang po. No, halimbawa lang. Dati uso kasi yung posporo.
Sabi niya po, kung kayo ay madalas ay nakakaidlip sa aking sermon o preaching, magdala kayo ng paleto. Ang gagawin daw, pag matutulog na kayo, hatiin niyo po yung paleto ng 3/4. Itutusok niyo dyan, itutusok niyo dito para nakaganon siya. O di, kahit na nakaganon kayo, dilat na dilat yung mata ninyo. So, pwede niyo bang lagyan yon? Lalagyan niyo ng paleto niyo dito ngayon para talagang gising na gising ka. Kung hindi ka man gising na gising, kahit sabihin mong tulog ka, hindi kita halata kasi nakamulat pa rin ang mata mo. Di ba? Pwede ba yun? Nakaganon ka lang. So, pwedeng mangyari yan. Kaya babantayan nyo ha. Kung sino yung pwedeng matulog dyan, sikuhin nyo. At kayo naman na nasiko, huwag kayong magagalit. Pinapaalalahanan lang kayo eh. Kung kayo sinisiko pag natutulog dahil naghihilik, ganun din po dito. Sisikuhin din kayo minsan para kayo ay, oops, sayang kasi mamimiss po nyo to eh. Kaya minsan may magtanong sa akin, Pastor, ano po yung ibig sabihin? Na-preach ko na, hindi na naman natandaan. Alam ko na, hindi ito nakinig. So may mga ganong pagkakataon po, kaya babantayan po niyo. Isa po sa mga importante po mga talata. Maaring iba dito yung nabanggit ko na, pero nadagdagan po yung kaalaman ko. Sabi ko nga po ng Bible study ko ng Thursday, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi binibigyan niya po ako ng pagkauhaw at saka ng desire ng salita ng Panginoon. Sasabihin ko po sa inyo, isa po sa mga panalangin ko, hanggang sa ako'y mamatay, naroon sa aking kaisipan na estudyante ako ng kanyang salita. Ayaw kong dumating sa punto ng buhay ko na magiging profesor na ako ng kanyang salita na alam ko na lahat. Baka hindi na ako mag-aral. Until I die, I want to be a student of God's Word. So I could keep on learning and learning. Hindi ko pa po alam ang buong Bible. Marami pa po akong gustong matutunan na ituturo pa ng Panginoon. At dito sa passage na to, dinagdagan niya pa yung kaalaman ko. Na talagang dapat matuto pa tayo. Ganon din po yung panalangin ko sa inyo, na habang kayo nakikinig, wala tayo dun dapat sa attitude na ayoko na makinig, marami na akong alam. The more you stop learning, the more you stop growing. And when you stop growing, then that's the tendency of going down. Kaya po, nawa, wala tayo doon sa kaisipan, ayoko nang makinig. Matagal na akong Kristiyano, alam ko na yan eh. Dapat nandoon pa rin yung eagerness natin sa pakikinig ng kanyang salita. So ngayon po, meron po akong babagitin sa inyo 3 prinsipyo para po sa mga talatang ito. Pipilitin ko pong matapos ito kasi yung mga susunod na talata, ang gaganda na eh. Andun na yung word na submit. Submit, 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 hanggang 33, submit. Tuwang-tuwa kayo mga lalaki dito ngayon. Sigurado, no? Submit, submit. Pero hindi nyo alam, may karugtong na cambio yun. Right? Yun na yung mga ilan sa mga palatandaan ngayon dito. Pero gusto ko munang bigyan to ng diin sa inyo, yung mga bagay na to. Ano yung mga gusto kong i-share sa inyo? When it comes of being filled with the Spirit person, a Christian, dapat una malaman natin ito. Ano bang Spirit-filled na tinatawag? It means, what is the description when a Christian is filled with the Holy Spirit? Mga patanong po ang pwede po nating gawin ngayong mga kapatid. Now, yung Ephesians po, yung Ephesian believers, meron po sila pong tinatawag na struggle when it comes to alcoholism na tinatawag. Pag sinabi po nating alcoholism, either you are bangag, sobra ka uminom, o kaya naman problema sa pag-iinom, o kaya naman rampant po yung pag-iinom po sa kanila. Hindi nyo po ba napansin? Sa dinami-dami na pwedeng i-contrast sa filled with the Spirit, bakit being get drunk? Pwede namang sabihin na, and do not lie, but be filled with the Spirit. And do not steal, but be filled with the Spirit. And do not worship other gods, but be filled with the Spirit. Pwede naman niyang sabihin na, and do not sleep, but be filled with the Spirit. Pwede naman niyang sabihin na, and do not stop praying, but be filled with the Spirit. Pero bakit sa dinami-dami ng pwede niyang banggitin na phrase at ikumpara at bigyan ng contrast sa being filled with the Spirit, yung do not get drunk. Do not get drunk on wine. You know, ito po yung mga natutunan ko, no? Every time I read the Bible, I keep on saying, bakit kaya niya ito nilagay? Ganun na po ako mag-aral ngayon. Tinuturuan po ko ng Panginoon, bakit ito yung mga phrases talatang sinasabi? Hindi ko basta interpret agad yun. Tatanungin ko muna sarili ko, bakit itong gagamitin niyang talata? Bakit ito yung babanggitin niyang word? Ano bang meron sa panahon nila noon?
So babalik ako, ulitin ko po, ang pag-i-interpret po ng Biblia, wag natin dadalhin ang Biblia sa ating tradisyon tapos i-interpret natin. Tayo ang lumagay sa kanilang kultura, then i-interpret natin ang Bible para maintindihan natin kung ano yung intention ng author nang isinulat niya to. Amen? Para maintindihan natin. It means whenever you read the Word of God, you should always ask what is the intention of the author when he wrote the passage. Not your intention. You're gonna be out of context. What is the intention of that author when he wrote that verse? So you go back to where he wrote that passage, where is it, when is it, then para maintindihan natin. Not just bringing the verse into our culture and interpret it, then mayroon pong chaos na mangyayari doon. So, bakit po kaya do not get with drunk? Right? Ay, yan po yung tapos ang sinabi niya, instead, be filled with the Spirit. So, again, ang itinuturo po dito, ang mensahe pong ito, hindi po tungkol po sa pag-iinom, mga kapatid. I want you to tell something that is not about sa pag-iinom po ang tinutukoy dito. Okay? Bigyan ko po kayo ng idea para meron tayong konting background lang po and some theological statement dito. You remember, nagsimula tayo mag-aral ng salita ng Panginoon sa Book of Ephesians ay sa last February pa. At sabi ko sa inyo, matatapos tayo next year ng February. Hindi ba? Nabanggit ko po sa inyo yon. So mahaba-haba pa tayo mag-uusap dito. May mga backgrounds na po akong nabanggit at mga kultura, ngayon po dadagdagan ko pa. Because sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus, at ang kanila pong isa sa mga sinasamba na Diyos-Diyosan ay si Diana. Right? Si Diana, nakala nyo, kaganda-ganda ng pangalang Diana, pero ang pangit pala ng kanyang muka. Siya po'y maitim. Parang nakakatakot na estatwa, pero sinasamba po na. She's the God of fertility, and they keep on worshiping this deity para sa kanila na isa sa mga Diyos-Diyosan nila. Then, ang Roman Empire at saka po ang mga Greeks, yung mga Grecian po at saka yung Rome, magkaiba po yan pero they are all Gentiles. Ito pong mga dalawang ito, sa panahon po ni Apostol Pablo nang isinulat niya po ito, meron po silang practices ng pag-iinom. O ano po yung pag-iinom? Ready na po ba kayo? Hindi ko po sinabing uminom kayo ha. Isa po sa mga palatandaan na ikaw ay puspos ng pagtanggap ng inyong Diyos-Diyosan, dapat uminom ka ng matindi. Nakuha niyo po? Kaya ang mga hintil, ang mga pagano noon, kapag sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, umiinom mo na yan. Tapos hanggang sa mainom, para ma-feel nila na sila talaga'y nakikipag-usap sa kanilang deity. Kaya sa dinami-dami ng statement, yun ang sinabi ni Apostol Pablo because he wrote this in Ephesian believers. Ang sabi niya, do not get drunk on wine kasi meron silang idea na ang mga taong nasa paligid nila kapag nakikipag-usap sa kanilang Diyos-Diyosan, kailangan uminom muna. Nakuha niyo po? Kaya ito yung contrast. Do not get drunk on wine which leads to debauchery but instead be filled. Ito yung kakabaliktaran niya. Bagkus, maging puspos ka ng banal na espiritu. Oh, bakit po nangyari yun? Naalala nyo ba sa Acts chapter 2? Sino nakakaalala sa Acts chapter 2? Early in the morning, gumaganon-ganon yung mga tao doon sa Pentecost. Nag-i-speaking in tongues sila. Pero yung speaking in tongues na ginamit doon ay glosa, hindi gibberish. Pag sinabi po natin gibberish, ito yung klase ng speaking in tongues na hindi mo naiintindihan at walang nag-i-interpret. Get it? Pero yung speaking in tongues na tinutukoy po sa Acts chapter 2, ang speaking in tongues na naiintindihan po ng karamihan sa kanila. So sa makatuwid, ang totoong speaking in tongues sa Bible, kung kayo lahat dyan ay Ilocano at nagsalita ko ng Bisaya, nag-i-speaking in tongues ako. Nakuha niyo po? Kung ako ay nagtatagalog dito at kayo'y mga Inglesero, nag-i-speaking in tongues ako. Yun yung speaking in tongues sa Bible. Pero ang sabi po sa
Corinthians, kung ang isang tao ay nag-i-speaking in tongues at walang nag-i-interpret at walang nakakaintindi, sabi ni Pablo, nasa demonyo yun. Nakuha niyo po? Yun ang sinasabi ni Pablo. Eh ngayon, doon po sa Acts chapter 2, early in the morning, nag-i-speaking in tongues ang mga disciples, yung 120 disciples si Jesus Christ. Tapos, nung nag-speaking in tongues sila early in the morning, dumating ang mga Galileans, dumating ang mga Persians, dumating yung iba't ibang probinsya. Sabi nila, ano yung maingay na yun early in the morning? Tapos sabi ng isang Galilean, bakit niya binabanggit yung aming salita? Sabi naman ng isa, bakit niya rin binabanggit yung aming salita? Yung mga disciples, ano naman ang alam nila sa mga salitang yun? Ay mga Hudyo, yung mga disciples si Jesus Christ. Sagot naman ng isa, oo nga, yung isang salita, binabanggit niya rin, yun yung aming salita. Pagdating sa chapter 2, verse 13, sabi po ng mga hintil na to, nako, nakainom yan. Uminom yan. Kaya yan sila ganyan, nakikipag-usap sa Diyos-Diyosan. So may idea yung mga hintil na kapag nakikipag-usap ka sa Diyos mo, kailangan uminom ka muna. Kaya tuloy, ang judgment ng mga hintil na to, uminom yan. You got it? Uminom sila. Kaya pagdating sa book of Ephesians, sabi ni Pablo, do not get drunk with wine, on wine. Kasi ang idea po ng pag-inom ng wine na parang lango na lango ka na, para daw maging kaaya-aya ka sa Diyos-Diyosan mo. Sabi ni Pablo, hindi ganun. Instead of doing that, but be filled with the Spirit. Nakuha niyo po? Yan ang tinutukoy po niya ng talatang ito. Hindi ito basta lang puspos ka ng banal na espiritu. Now, tanong natin dito ngayon, what is being filled with the Spirit ng isang tao, mga kapatid? Tingnan muna natin yung hindi puspos ng banal na espiritu. Para meron po tayong idea dito, mga kapatid ko sa Panginoon. So, there are many things that we need to understand. First, the negative part of a Christian being not filled with the Spirit. Number one, dito makikita nyo, not the same, walang T. Not the same as being baptized by the Spirit. When you are being filled with the Spirit, hindi ito kaparehas ng binautispuhan ka ng banal na Espiritu. Sorry po sa mga, ito po yung ibang mga kaibigan natin sa labas. Ang sabi nila, you need to be baptized by the Holy Spirit so you could speak in tongues. Wala pong ganun sa Bible. So, ano po yung filled with the Holy Spirit? Filling of the Holy Spirit or with the Holy Spirit is not the same as being baptized with the Holy Spirit. So, you are baptized by the Spirit when you got saved. You are baptized with the Holy Spirit when we believe on the Lord Jesus Christ. There is no such thing as additional action, just like speaking in tongues, na kailangan mo para magbautismuhan ka sa banal na Espiritu. So lahat po ng mga mananampalataya are being baptized by the Holy Spirit the moment they believe on the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Let me read to you some of them. In John 3:3-5, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ano sabi niya? Unless one is born of water. Now, water is not literal na water ang tinutukoy niya po dyan. Water speaks of cleansing. Unless is born of coming from the Word of God and the Spirit, which is baptizing of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Let me give you one more verse para maikuha natin ang idea. In 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jew or Greeks, whether slaves or free, and have all been to drink into one Spirit. So we got all baptized by the Holy Spirit. It means it is not being filled. Being filled with the Spirit is different from being baptized with the Spirit. So again, ano nga to? It's not
baptism of the Holy Spirit. Ang tinutukoy niya po dito sa being filled. Baptism of the Holy Spirit, the moment you believe on the Lord Jesus Christ, you're being regenerated, then you're being baptized with the Holy Spirit. One more thing, filled with the Holy Spirit, not the same as being indwelt by the Spirit. Iba po yung being filled with the Spirit, iba yung baptized with the Spirit, and being indwelt with the Holy Spirit. Now, sa tinatawag po natin dito na being filled with the Spirit, may something na maintindihan po natin ito mamaya. Right? Hindi po basta, pwede kong paliwanag kaagad sa inyo ano po yung ibig sabihin nito, pero at least magkaroon po tayo ng idea na saan po natin ito pwedeng gawin. Now, yung being indwelt by the Spirit, there's some special act dito po na coming from God. It's not coming from us. In Romans chapter 8, verse 9, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, look at this one. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Oh, nakuha niyo po? Kailangan po, you got baptized by the Holy Spirit, indwelt. Ang indwelt by the Spirit, this is a once and for all event na ginawa po ng banal na Espiritu po sa mga mananampalataya. Again, there is not some special things or yung tinatawag nating ritual in order for you to be filled with the Spirit, just like yung tinutukoy po natin dito na being indwelt by the Spirit. So, same issue rin po dito mga kapatid. A person who is being saved is under being indwelt by the Holy Spirit. One more thing, para makita po natin, being filled with the Spirit is not the same as being sealed or secured by the Spirit. Now, you are sealed, you are secured in the Holy Spirit when you are saved. Iba po yun, ang tinutukoy niya po. 2 Corinthians 1:22, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So, in other words, being sealed with the Holy Spirit shows ownership. Nakuha niyo po. Kung tayo po yung mga mananampalataya na kung ikaw ay sinilihan ng banal na Espiritu, abay may nagmamayari na sa iyo. Kung dumating ang Panginoong Jesucristo, kilala niya kung sino yung sa Kanya. Kasi may deposito na ng banal na Espiritu. Parang sa bangko. Wala kang withdrawin kung wala kang na-deposit. In Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe, look at this one, you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit. So, being filled with the Spirit, not the same as being baptized with the Spirit. It is not the same as being indwelt with the Spirit. And of course, it is not the same as being sealed with the Holy Spirit. Christians are never commanded to be sealed with the Spirit. Christians are never commanded to be indwelt by the Spirit. All believers never commanded to be baptized by the Spirit. Wala kayong makikita po sa Biblia ng isang Kristiyano inutusan magpabaptize ng Espiritu. Inutusan magpasilyo. Inutusan po siyang magpa-indwelt. Wala po kayong makikita. But being filled with the Spirit is a command. Yan lang po yung bukod tangi sa lahat po na trabaho ng banal na Espiritu. Na lahat ito hindi po to utos, pero maliban po sa being filled with the Spirit, that is a command. That is not optional, mga kapatid ko sa Panginoon. Being filled with the Spirit is not my option. Being filled with the Spirit is not your option. This is the plan in the command of God that you must be filled with the Holy Spirit. So the entire body of Christ must be filled with the Spirit. Wala pong kasamang unbeliever sa utos po na be filled with the Spirit. These are all Christians. So none of us to get drunk on all of us ay para maglasing, ang sinasabi ni Kristo, bagkus kayong lahat po ay maging puspos ng banal na Espiritu. So being filled with the Spirit, it means done by the Holy Spirit, that it means you are being led by the Holy Spirit. So anong ibig sabihin po nito ng being filled with the Spirit? Kung nakita nyo na po yung mga ilang mga klase ng kain sa Bible ng spirits, ano naman yung filled? Di ba, pag nakita nyo, fill the cup, what does it mean? Fill the cup with water. Punuin mo.
Pag sinabi ko naman na, feel the wind, that kind of boat while he was sailing or he is sailing. Para bang sinasabi natin, yung isa, fill the cup with water, puno na yon. Ito naman po, tumatakbo na yan. Pero meron siyang sa Tagalog ng layag, ang tawag doon, di ba? Sabi niya doon, yung feeling dito, tinutulak ka, iniihipan ka paalis. So yung word na feeling po dito sa Bible, sa Ephesians chapter 5 verse 18, is not about something that na-feel niya, napuno niya, hindi na siya gagalaw. Di ba ang isang bagay pag puno na, hindi mo nalalagyan? Pero dito po, ang tinutukoy niya, hindi ganun. Katulad po siya ng isang bangkang naglalayag, na ang banal na espiritu ang kumikilos at iniihipan ka. Iniihipan ka paalis ng paalis. So ang gusto niya pong ilagay dito mga kapatid, when you are working something, it is not because of you, it is because of the Holy Spirit. One more thing na para makita natin dito. What does it mean to be filled with the Spirit? Yung magkikisay-kisay ka dyan? Gaganon-ganon ka, tapos puspos ka na banal na Espiritu. And then sa kalagitnaan ng sermon, sasabihin mo, Pastor Jeff, habang umaawit ako, I feel the Spirit. What? Nafe-feel mo yung banal na Espiritu? How come? When in the Bible it says that you can feel the Spirit, check my statement. Nafe-feel ba natin ang Espiritu, mga kapatid? No, you can't. There is no such thing in the Bible that you can feel the Spirit. Wala po yun, mga kapatid. Spirit nga eh. There's something inside of us. And that's the problem. When you say to someone, I didn't feel the Spirit today, so it means you are not filled with the Holy Spirit. Filling with the Spirit in the Bible is not something that you feel the Spirit. Filling with the Spirit in the Bible, it says to yourself that I am dominated, I am telling to myself that I understand the Bible and I keep on obeying the Word of God. That is the feeling of the Spirit in the Bible. So feeling of the Spirit, it means you are on act of obeying the commandments of the Bible. So when you obey God's Word, obeying God's Word, you are puspos ng banal na Espiritu. Yan po yung tinutukoy po niya dito. Kaya pag tinanong ko kayo, paano mo masasabing puspos ka ng banal na Espiritu? Pastor, pagka gumagawa ko ng tama, that's it. Kasi sinusunod mo yung sinasabi ng Bible na utos. Pag ikaw ay nagpasakop sa asawa mo, puspos ka ng banal na Espiritu. The moment you never submit to your husband, you're not puspos ng banal na Espiritu. Ano pa? The moment you are not paying the exact wages, yung trabahador mo, hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Lahat yun, nandun. Babanggit. Kaya nga ito yung palatanda. Ito lahat ay mga utos. So para masabi natin, ano ang isang taong puspos ng banal na Espiritu? Siya ay ang taong patuloy na nagre-rely sa salita ng Diyos araw-araw sa kanyang buhay. Yun po yung ibig sabihin po ng puspos ng banal na Espiritu. Hindi ito yung feeling ko ngayon and then mag-i-speaking in tongues ako. Hindi ito yung feeling ko ngayon na gagaganon ako dito. Hindi po yun ang puspos ng banal na Espiritu dito. Ang totoong puspos po ng banal na Espiritu dito, something that is in the Bible that you are motivated to keep on obeying God's Word. And that is being filled. Na para bang, alam mo, dati ang hirap-hirap mong gawin ang utos nito, pero bakit nga nang gaan-gaan kong sundin ang utos ng Bible? Kasi puspos ka ng banal na Espiritu. Amen? Dati ang hirap-hirap mong magbigay sa gawain ng Panginoon. Ay dati naiintindihan mo na yung salita ng Panginoon, no, Lord, sa iyo nga pala lahat galing ito. Parang ngayon ang gaan-gaan na lang sa iyo. Because you are led by the Holy Spirit. You are filled with the Holy Spirit. Dati parang hirap na hirap kong maglingkod sa Panginoon. Nakakatuwa, ano? Yung mga nganta natin dito, iba-iba na. Alam niyo po ba na the longer you know God's Word, the more you have the desire to serve?
Hindi ito yung the longer you study God's Word, the more you have lazy to serve. Ay, hindi po ganun mga kapatid. Huwag po ninyong babasihan ang inyong edad para hindi kayo maglingkod sa Diyos. Huwag po ninyong babasihan ang tagal ninyong pagiging Kristiyano para sabihin hindi kayo maglilingkod sa Diyos. Basehan ninyo yung pagiging puspos ninyo ng banal na Espiritu. Kasi ang taong puspos ng banal na Espiritu, walang makakapigil dyan sa paglilingkod. Amen? Hindi nyo kayang pigilan yun. Maliban lang kung igapos nyo. Tapos lagyan nyo ng posas. Hindi nyo kayang pigilan. Pero yan po yung katotohanan dito. Yun po yung ibig sabihin ng puspos ng banal na Espiritu. It means you empty yourself. And ask the Lord, Lord, fill me of everything. You empty yourself with pride. You empty yourself with self-centeredness. You empty yourself of any sin. You empty yourself of being focused to yourself. Because you want God to fill that with His Word. Pero kung punong-puno kayo ng pride sa puso ninyo, paano ka magiging puspos ng banal na Espiritu? Pero kung punong-puno ka ng self-centeredness sa buhay mo, paano ka magiging puspos ng banal na Espiritu? Right? Yan po yung katotohanan mga kapatid sa Panginoon. This is the truth. The second one, what are the reasons why Christian must be filled with the Holy Spirit? Ano naman yung mga dahilan? Bakit kailangan ko maging puspos ng banal na Espiritu? Sabi niya, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Again, ulitin ko po ha. We are never being commanded in the New Testament to indwelt or to be indwelt by the Holy Spirit. And never din pong sinabi sa Bible na tayo po ay inutusan na kailangan maging guaranteed ka ng banal na Espiritu, kailangan magpasilyo ka, hindi po. Whether you like it or not, when you believe on the Lord Jesus Christ, meron ka niyan. Hindi natin trabaho yun. Hindi po natin po ginagawa yung mga ganong bagay. That is the gift of God given to us. We've already been baptized. We've already been indwelt. And there is no such thing as command for us to be indwelt by the Holy Spirit. Nandiyan na po yan sa atin mga kapatid. But there's only one thing in the Bible that says we are being commanded to be filled with the Spirit, which is in verse 18 of chapter 5 ng book of Ephesians. And again, the word filled means is to push something, and for that thing. And ito pang pinakamaganda. Sabi niya, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Do you know that being filled with the Spirit, that is a present tense? Right? Paano siya naging present tense, Pastor? Filled nga eh. Past tense nga yan eh. Hindi po, huwag kayo mag-focus sa filled. Before the filled, there's one word. Ang sabi niya po dyan, but be filled. It is an active tense. It means, it indicates something that says it is a continuous action. Kung gagawin po natin literal to, you must keep on going on. Be filled with the Spirit. Hindi po to one-time event po sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi lang po yan. Di ba minsan sa ating pong English grammar, mayroon kanina, what kind of tenses is that? What kind of voice? Ano ba yung voice? Active and passive. Pag sinabi mong active, the subject is the doer of the action. Pag sinabi mo namang passive, if I am the subject, I am the receiver of the action. And the voice of this verb is not active voice. This is what? Meron pa nga middle voice eh. Sa Greek may middle voice pa kasi eh. But sa English grammar wala yon. But sa Greek meron po siyang middle voice. But here, this is a passive voice. It means the recipient or the subject is the recipient of the action. So ang tinutukoy niya po dito mga kapatid, it's not an active voice. It is a passive voice. Ano pong ibig sabihin nun? That the believers or the believer or a Christian is not the one who do the things in order for him to be filled. Nakuha niyo po? Because this is a passive voice, it means a Christian is the one who receives the filling of the Spirit. Wala kang gagawin. Kaya ang sinabi ng Panginoon, gusto kita maging puspos ng banal na Espiritu, akong gagawa sa'yo.
Recipient ka lang. Kaya nga dito papasok yung tinatawag na sanctification. That even the growth of a Christian, the growing relationship of a Christian person or a believer is done by the Holy Spirit. Ang Panginoong Jesucristo po, kaya nga, nababanggit ko sa inyo, nakakalungkot pag ginawa kang, alam niyo yung sa clay, yung gagawin kanyang ignoble purpose. Yung isa naman gagawing noble purpose. So, meron pong kapalit palagi yun. So, when someone is being filled with the Spirit, anong dahilan po? Number one, na dapat po nating makita dito sa bawat isa po sa atin, so for us to understand carefully how to obey God. The reason why God tell us through Paul, driven by the Holy Spirit, you need to be filled with the Holy Spirit for you to obey God's word. Because you cannot obey God's commandments unless you are filled with the Spirit. You get it? So kung nahihirapan kang sundin ang utos ng Diyos na alam mo namang tama, patunay lang po yun na hindi ka puspos ng banal na Espiritu sa time na yun. Na siya rin namang kasama ng wala mong pagkatakot nung time na yun sa Diyos nung nag-disobey ka. So the reason, one of the reasons why we are being filled with the Spirit for us to be obedient to God. We are never commanded anywhere again in the New Testament to be indwelt by the Holy Spirit na maging command. But here, we are commanded to be filled with the Holy Spirit. And that particular statement there is that something given to us through the Holy Spirit, and it is the Holy Spirit who gives us the power or the strength to obey God. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti at sumusunod sa Diyos, be thankful to God. Right? Be thankful to God. Kung nakikita mo yung isang taong hindi gumagawa ng Panginoon, huwag kang may sa gawain ng Panginoon. Kung nakikita mo hindi siya naglilingkod, huwag kang mainggit. Siya nga, sorry sa term ko, no? Yung word na inggit, actually, siya nga dapat ang mainggit sa'yo kasi ginagamit ka sa Panginoon eh. Right? Sa totoo lang po, most of the times, those who are being used by God are those people who are fast in their growing spiritually. But those people who are not being used by God, hindi po ganun. I'm just trying to encourage one another. So another reason here is to have the power of God in our life. We need to be filled with the Holy Spirit for us to have the power of God, not for you to have your own power. That's impossible. For you to have the power of God. Look at in Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to all the ends of the world. Alam niyo yung word na power dito minsan, hindi po ito yung power that you will go and witness and share the gospel and everyone will believe on the Lord Jesus Christ. Hindi po yun. Hindi po yung power na gano'n ang tinutukoy niya. You have the power, you have the eagerness to share the word of God in spite of persecutions. In spite of all difficulties, you have all these things. You remember that? We are all believers in God, in God's side. There are times in your life na parang ang dali-dali mong sumunod sa Diyos. May mga pagkakataon naman na parang malabnaw yung pananampalataya mo o paglilingkod mo. May mga pagkakataon naman sa'yo na tama na sa'yo yung umatin ng gawain. May mga pagkakataon sa'yo na tama na sa'yo yung magbasa. Pero yung maglingkod pa at makipag-fellowship, ayaw mo na. Meron bang dumarating sa inyong ganon? Tama na sa'yo, okay naman eh. Tama naman po eh, kaya lang, kulang po kasi mga kapatid eh. Kulang po, kaya bantayan po natin to. Yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin. You are eager to serve when you are being filled with the Holy Spirit. Kasi ang paglilingkod ay utos din ng Diyos. Nandoon yung kasama. And the last one, what are the revelations when a Christian is filled with the Holy Spirit? Ano po yung mga katibayan? Ano yung mga patunay na ikay puspos ng banal na Espiritu? Sabi niya,
Speaking, wala pong speaking in tongues dyan. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your hearts to the Lord. Always give thanks to God the Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ, submit to one another out of reverence for God. So, the evidence of being filled with the Spirit is here. Makikita nyo, number one, you always want fellowship. Hindi po ito yung fellowship na chismisan. Yung fellowship po na tinatawag niya po dito, yung kahit na mag-alas 12 na ng gabi, alauna, alas 2, ang gusto nyo, salita ng Diyos pa rin ang pinag-aaralan nyo. Iyan po yung tinutukoy niya po ditong fellowship. Na ang pinag-uusapan nyo at nalilift up nyo yung salita ng Diyos at ng Diyos mismo. So you are eager to keep on growing in your fellowship with one another and then strengthening one another. Paul says that being filled with the Spirit, and you have, sabi niya doon, speaking to one another. You are having sharing time with one another through the Word of God. Just speaking to one another with psalms. You know what psalms means? Speaking to one another with the teaching and theologies of the Scripture. And that is the word psalms there. It's not just psalm of yung kakantahin mo, hindi po yun. Speaks of theology. It speaks about doctrine of the Word of God. And sinabi niya pa dyan, hymns. Of course, alam nyo na yung hymns. Mga kantahan dyan. So, and then songs, and also, ano pa? Songs from the Spirit. So, hymns coming from sa Bible, yung mga songs dyan, yung mga Christian music, na written out of the Bible, but it is a Christian and you lift up the name of God. So, isa po sa mga revelation pa, not only you are having fellowship, but also your worship will be strengthened by God. Yun po yung maglalabas po dyan. Sabi niya sa verse 19, speaking to one another in hymns and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. Ang isang tao po na puspos ng banal na Espiritu, ano unang nakikita ninyo pag nabibless yan? Kanta ng kanta yan kahit na sinto. Hindi po sinto-sinto, iba po yung sinto-sinto Yung sintonado, di ba? Kahit na hindi alam yung wala, out of the tune ako, katulad ko, out of tune ako. Pero kumakanta ka, pero sa tingin mo, sa pandinig mo, tama ka sa tono. Kaya lang yung nakikinig sa'yo, nahihirapan na, yung tono mo. Ganun mo ng konti. Ako talaga, hindi ko talaga yung pagkanta Sa ibang nyo ako dadalhin, pero sa pagkanta hindi. So, pag masaya ka, kumakanta ka, hindi po ba? Pag excited ka, kanta ka ng kanta. Hindi ka naman pinapakanta, pero alam nyo ang isang tao na kapag excited at talaga ang puso niya punong-puno ng galak, ay kumakanta yan. Kahit na minsan ano-ano na lang kinakanta niya, pero kumakanta po talaga yan. Here is the thing, speaking to one another in psalms and hymns, spiritual songs, and singing, sabi niya dyan, and sabi niya, singing and make music. Actually, sa ibang translation yun, making melodies in your heart to the Lord. It speaks something to the Lord Jesus Christ. So yung focus niyo po sa Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, a Christian who is being filled with the Spirit, he loves to worship God. He loves to fellowship with one another. He cannot help himself but just singing for the Lord. He keeps on singing. She keeps on singing for the Lord with psalms, hymns, and spiritual songs to one another. Now, there is a great thing para makita po natin. Alam niyo po, sa bawat dekada po ng mga mananampalataya na pinipersecute po before the Reformation and during the Reformation period, every time na mayroon pong great revival po sa Christianity, they always write a song. Keep on writing songs, keep on writing songs, keep on writing songs, spiritual songs. So one of the evidences and one of the manifestations or revelations of being filled with the Spirit, you worship God. So not just you worship God, but also you work for God, and our willingness will be unmistakable, clearly sa buhay mo. When you are willing to serve the Lord, when you are willing to be part of God's business, I'm sure hindi ka magkakamali kasi totoo ka sa puso mo. And that is being the manifestations of being filled with the Holy Spirit. Kaya nga sinabi niya, do not quench the Spirit. 1 Thessalonians 5:19. Do not quench, ang kabaliktaran niya, do not grieve the Holy Spirit, but be filled with the Holy Spirit.
Another one na binanggit niya po dyan is having gratitude with God. Si Apostol Pablo po, lagi niya pong sinasabi, always give thanks to God the Father in everything in the name of our Lord Jesus Christ. So tayo po lagi po nagpapasalamat sa Panginoon. In Romans 8:1, therefore, or there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Alam niyo po, isa pong mga palatandaan ng isang pananampalataya na puspos ng banal na Espiritu. Ano sinabi niya po dyan? You live with your identity. Namumuhay ka ayon sa iyong pagiging isang mananampalataya. Namumuhay ka doon sa bagay na iyon. Ay kung ikaw ay, ito nabanggit ko na po dati, kung ikaw po, di ba napansin niyo po yun? Ang baboy, matapos mong paliguan, saan siya bumabalik? Sa tubugan pa rin eh. Hindi, doon pa rin, di ba? Yung parang ano? Parang liguan niya. Bakit? Ha? Bakit po? Ba't bumabalik siya katatapos mong palang paliguan? Ha? Kasi baboy daw siya. Oh, di ba? Bakit po yung pusa, kahit anong pilit mong paliguan, ayaw maligo? Pusa kasi siya eh. Likas niya yun. Bakit po ang isang Kristiyano, wag na lang Kristiyano, bakit ang isang tao nagkakasala? Kasi likas siyang makasalanan. Ngayon, sinabi mo, Christian ka, but still, no distinction, no identification, but you said you're a Christian. Saan ka ngayon po pwesto? Sa hindi Kristiyano o sa Kristiyano? Di ba parang ang hirap pong isipin, Kristiyano ako, pero ang hirap pong ipakita yung aking identity. Mas nakakatakot yun. Dalawang klase daw yun eh. Di ba meron pong tinatawag na bading? Ano sa English ang bading? Ha? Gay. Ay yung isa. Isang bading at isang silahis. Mas maganda na nga makita mo yung bading eh. Kasi talagang bading. Ang nakakatakot, kapag katabi mo silahis. Okay na katabi mo bading. Talagang okay na yun eh. Ang delikado kapag katabi mo silahis kasi hindi mo alam, ang laki ng katawan yan. Diba? Malaki katawan yan, pero, ay. Kaya nga, di ba, pagka pupunta kayo sa gym, mag-iingat kayo. Kunyari dyan, iba nag-gym. Mga hunting yan. Right? Naalala ko, sinabi ng isa sa mga professors ko dati when I was in Bible school, mag-ingat kayo sa mga malalaking katawan. Hindi naman lahat, sinabihan lang na mag-ingat. Kasi delikado, hindi mo alam yun. Kaya nga silang madalas po pumupunta sa gym eh. May pumupunta ba dito sa gym? Parang wala naman. Ang alam ko meron, ba't di na kayo nagtataasan ng kamay? Hindi ko naman po sinabing silahis kayo ano. Pero mag-ingat pa kayo, baka mamaya inoobserbahan na kayo ng katabi nyo doon. Now, ang mahirap, yung sala sa lamig, sala sa init. Kung baga sa tubig pa, lukewarm. Mas maganda nang mainit ka, ang sarap mong inumin kasi nasa isip mo nang mainit yon. Mas maganda nang malamig ka kasi ang sarap nung inumin, naisipan mo malamig. Pero yung lukewarm, ano yung lukewarm? Hindi mo maintindihan malamig. Ang hirap inumin ng ganun eh. Kaya ang sabi niya, isusuka ko to eh. So dito po, alam niyo po, pag sinabi po natin na ikaw ay puspos ng banal na espiritu, nung sinabi niyang, live according to the Spirit. Mamuhay tayo ayon doon. At ito'y isang pahayag na sinasabi po ni Pablo po sa bawat isa sa atin. And another revelations na tayo po ay filled ng banal na espiritu po, ay meron pong submission. Hindi ko nakita yung verse, hindi ko na ilagay. Ito po sabi niya sa verse 21. Submit
to one another out of reverence or fear for Christ. So ang isang mananampalataya daw na talaga pong nasa Panginoong Jesucristo, ito po isang paalala po sa bawat isa sa atin. Right? Na ikaw po dapat ay marunong pong magpasakop sa Panginoong Jesucristo. Yun yung pinakamaganda po dito sa paating pong pag-aaral. You cannot see a person who is living or filling with the Holy Spirit if you cannot see these manifestations. Right? Lahat po to, simula sa verse 15 hanggang papunta po ng 33, ito po ay bunga po ng banal na Espiritu na siyang nag-fill po sa inyo. Nakuha niyo po mga kapatid? Huwag niyo pong iisa-isahin niya na, bakit ganun? Hindi po. Ang lahat po ng yan, kaya ka kumakanta ng mga makalangit na awitin kasi puspos ka ng banal na Espiritu. Kaya ka namumuhay sa tamang pamamaraan ng pamumuhay na siyang tinatawag nating godly wisdom. It's because you are filled with the Spirit. Kaya hindi ka namumuhay ng earthly wisdom because you are filled with the Spirit. Kaya sinabi niya nga, di ba, redeeming the time because the days are evil, walk in wisdom. And walking in wisdom is part of being filled of the Spirit. And submitting to one another, loving the Lord Jesus Christ, love your wife, submit to your husband, love your employer, love your employee, master, do not overuse your workers. These are all filling of the Spirit. Kung ika'y puspos ng banal na Espiritu, hindi mo gagawin yung mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos. Yun po yung tinutukoy niya ditong filled with the Holy Spirit. Alitin ko po, hindi po ito yung something na naramdaman nyo ngayong I feel the Spirit ng aming pagkanta ngayon. It's not about that. Right? Hindi po ganun. So, ibig sabihin, kung hindi mo na-feel ang banal na Espiritu ngayon, hindi ka nag-worship. Kailan mo na-feel ang banal na Espiritu? Mga kapatid, kung naiintindihan natin yung finished work ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin, kung naiintindihan ninyo yung hirap ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kung naiintindihan natin kung gaano siya ka-powerful sa buhay natin, then maiintindihan natin yung halaga ng paglilingkod sa Diyos, yung halaga ng pagsunod sa Kanyang utos. Ang pagsunod po sa kautusan ay hindi po sa pilitan. Kung talagang tunay mong naiintindihan ng Diyos, alam niyo po yung pagsunod at pag-aaral ng Kanyang salita, para lang yung tubig na kapag uuhaw ka, iinom ka eh. Ibig sabihin po, automatic na po yan. Sa isang mananampalataya, automatic na po na nagpipray. Automatic na po na hindi ka na kailangang i-invite mag-church kasi mag-church ka dahil Kristiyano ka. Automatic na po nagbabasa ka ng Bible. Hindi ko na kayo kailangang paalalahanan pa, let's go to church. Automatic na sa iyo yan kasi Christian ka. Hindi ko na kailangang sabihin na magpalakasan tayo, automatic na yun. Pero because kailangan ko pang sabihin, as just a reminder, katulad ni Pablo. Kasi po, patay lang po yung hindi kumakain. Kung buhay tayo spiritually, matik, kumbaga sa sasakyan, matik na yan. Dapat, kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu. So, sabi niya nga sa verse 20, always giving thanks to God the Father for everything. Kita niyo po yung 20? A person who is filled with the Spirit, nasa kanya po yung pagpapasalamat. Marunong siya magpasalamat sa lahat ng bagay. Bagamat hindi man niya reason to give thanks today, hindi man ito kadahilanan para magpasalamat ako sa Diyos, but there's always a reason to give thanks. Amen? There's always a reason to give thanks. Maraming dahilan. Kaya kung nahihirapan kang gawin to, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kaalaman na maintindihan ko yung inyong salita. Nang sa ganun, matutunan ko pong sumunod sa inyo. At
doon ko po maiintindihan na ang pagsunod pala ay hindi po pala to optional. Dahil lang nag-uutos po ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. I always say, Lord, yes. But for you to say yes with a clean heart, first, get an intimacy with God. Para madali po ang pagsunod sa Diyos. Mas masarap nang sumusunod ng may tamang puso kaysa yung sumusunod ng masakit ang puso. Iba po yun, mas masaya. Nawa bigyan po tayo ng kaalaman na nagmumula sa Diyos, na sa pag-aaral pa natin, Panginoon, ihanda niyo po yung puso ko. Tulungan niyo po ako na sa mga susunod pang mapapakinggan ko, maintindihan ko, at tulungan niyo kong magawa ito. Alam ko napakahirap, pero tulungan niyo kong gawin ko to. Kasi yung susunod pong mga talata, mahirap na. Kung ito mahirap, mahirap na rin po yung susunod. So, mayroon po akong pamungkahi sa inyo. Yung mga natitira pong talata hanggang verse 33, basahin niyo po. Tapos pag-aralan ninyo, ulit-ulitin, pag-aralan ninyo. Makikita niyo po doon. Ilan lang po yan sa mga palatandaan ng isang taong puspos ng banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa paalala niyo sa amin. Salamat, Lord, na kayo po, Panginoon, ang aming sandigan. Minsan, Lord, nahihirapan po ang inyong mga anak, kaming inyong anak, na sundin ang inyong mga alituntunin. Tulungan niyo kami, Panginoon. Help us to be filled with your Holy Spirit. Nang sa ganon, madali po naming gawin ang inyo pong kalooban sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maintindihan namin ito. Maunawaan namin nang sa ganon, habang ginagawa namin ito, nandoon po yung kagalakan, nandoon yung kasiyahan sa aming pong mga puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa aming pong paggawa, hindi lamang po namin ito gawin ngayon, nandoon po yung aming pagsunod, nandoon po yung ang aming pong paggawa ng inyong salita habang kami nabubuhay. Loobin niyo nawa, Panginoon, na ang inyong salita ay laging buhay sa aming pong mga puso't isipan. Nang sa ganon, wala man kaming dalang Bible, people around us would see your word through our walk. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.